huwag mo rin pagsabihan ng iba. Love one another as you love yourself. Sa munisipyo nga nung ako bago doon, tinawag ako nung kasama ko na lang sa treasury. Sabi sa akin, "Hoy, Bobo, halika rito." Tiningnan ko lang siya. "O, ba tayo mo lumapit?" Hindi naman ako bobo Sabi ko sa kanya, "Ba't ako lalapit sa'yo? Kabago-bago ko." Kaya, na-intimidahan agad sila sa akin. Dahil siguro, bago ako, akala nila pwede nang tanga-tangahin, pwede nang bobobobohin. Hindi nila alam, matapang ako. Cavite niya ako. Galing ako sa Cavite nung bago ako pumunta ng munisipyo. Kaya hindi ako pwedeng ganun-ganunin. Hindi ako lumapit sa kanya. At humingi siya ng sorry sa akin after 3 years. Natanggal na to sa City Hall. Naghirap, nawala lahat. Dahil hindi niya alam, born again ako. Kaya, nagalit si Lord. Alam niyo po ba na lahat ng umaaway sa atin, ang Diyos ang naghihiganti para sa atin? Dahil tayo'y anak. Di ba pag inaway ang anak natin, kaaway din tayo. Ganon din ang Diyos. Kaya siya ang laging nagtatanggol sa atin. No? Kaya kanina nga, pagising ko, wala yung mga salamin ng aming sasakyan sa labas. Sasakyan ni Pastor Chris, Adventure, wala pang plaka. Pati yung sa amin, 2010 model, ninakaw din ang side mirror. Natuwa ako dun sa naging expression ko. Wala akong nasabi kundi, praise the Lord. Hindi ako nagalit. Sabi ko, kawawa naman yung nagnakaw. Siguro walang salamin. No? Siguro kung wala sa akin si Kristo, magmumura na ako, magwawala na ako. No? Pero, kita nyo, unti-unti, dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nasa atin, banal na Espiritu nasa atin, nakokontrol tayo. Kaya pala, life and death is under our tongue. Kaya pala, yung mga binibitawan nating salita, andyan daw ang buhay at kamatayan. Sa salita, lahat ng may dila na hindi nagsabing si Jesus ay Diyos, lahat mananagot. Amen? So, kailangan po maging matalino po tayo. At ang sabi rito sa Matthew 5:43-45, "You have heard that it was said, love your friends and hate your enemies. But now I tell you, love your enemies and pray to those who persecute you, so that you may become the children of your Father in heaven, for He makes His sun to shine on bad and good people alike, and gives rain to those who do good and to those who do evil." Mahalin ang kaaway, ipanalangin ang kaaway, gawa ng mabuti ang kaaway, napakahirap. Ano ang pinagpe-pray natin sa kaaway? Mamatay na sana. Madulas sana. Maghirap sana. But sabi ng Panginoon dito, pray. Hindi pray na sana kunin na ni Lord, kundi pray na siya ay katagpuin din ng Diyos. At ang sabi, do good. At ang sabi sa enemy, love. Hindi paghihiganti. Sa totoo lang, napakahirap sumunod sa Panginoon. Kasabihin, ang hirap naman yan, walang makakagawa niyan, meron tayo. Dahil sabi dun sa Romans 5:5, "Now, hope does not disappoint, because the love of God, the Holy Spirit, has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us." That's why magagawa po natin. Because of the Holy Spirit, because the Spirit is love, God is love, that's why matututo nating mahalin ang ating kaaway. Mamahalin din natin ang ating kapwa. Because the love of God po na binabanggit dito is unconditional love. The love of God is unconditional. Kaya,
Alam nyo bang madaling mahalin yung mabait sa atin? Pero yung salbahe sa City Hall, ang hirap mahalin kasi araw-araw nang aaway. Na kahit iwasan mo ng iwasan, talagang magsasalita at magsasalita. Kaya ang ginagawa ko na lang, pag nagsasalita, praise the Lord. Sagot niya, praise the Lord din. Dalawa na kaming nagpe-praise the Lord. Born again na rin siya, kape-praise the Lord. Dahil hindi ko siya pinapatulan. Dahil ang sabi ng Lord, love. Pero, napakatapang, laging terikang mata eh. Bababa pa sa lamin, ganun talaga, talagang sisilipin ka. Kaya, lagi ko siyang pinapanalangin na nawa ikatagpuin din siya ng Panginoon. Kung ang Diyos nahabag sa akin, mahahabag din sa Kanya ang Diyos. Amen? So we will pray for our enemies na huwag maghirap, huwag po, kundi sila ay kahabagan ng Diyos. Katagpuin din ng Diyos na katulad natin na nakatanggap din ng habag mula sa Diyos. Amen? Lahat din naman tayo pasaway eh. Pero mapalad tayo. Bakit? Pinili tayo mula sa City Government of Las Piñas. Amen? Kaya wag mo nang pakawalan yan. Dahil ang sabi ng Diyos, hindi kayo pumili sa akin, ako. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang pumili sa inyo. At hindi nagkamali ang Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah! Sa palakpakan po natin ng Diyos. Glory to God. Hindi siya nagkamali. At patutunayan ko na hindi nagkamali nga ang Diyos sa akin. I will serve Him, I will love Him, and I will love others, at hindi na rin ako magsasalita ng masama. I will ask the Lord to control my tongue. Lord, convict me. Dahil ayoko, on the day of judgment, sasabihin sa akin, Susan, you are guilty. Bakit po, Panginoon? Ang dami mong tara, ang dami mong sinabihan ng engot, tulala, gago. Panginoon, kasalanan po ba yun? Oo. Nakasulat pala. First book of the Bible sa New Testament, sa Mateo pala nakasulat na agad. Ang turo, kaya pala sabi, ang turo tungkol sa pagkagalit. So pero ako'y masaya. Masaya ako dahil totoong mahal na mahal ako ng Diyos dahil ipibinigay niya ang mensahe na ito. Dahil sabihin, ano ba yan? Ano bang klaseng born again yan? Bakit sama-sama na ugali? Eh, sabi ng Panginoon, malalaman nilang alagad ko kayo kung kayo nagmamahalan sa isa't isa. Eh, ang yabang-yabang ko pa naman magsalita, hoy, born again ako. Mahal ko si Kristo. Eh, sabi naman ni Kristo, ang alagad ko, yung nagmamahal sa kanyang kapatid. Hindi sinasabihan ng tulala at hindi sinasabihan ng engot. So marami tayo, lalo na yung mga laging nagmumura. Kung ito ay pinagbabawal ng Diyos, lalo na yung mura. So alisin po natin yon. Iwasan nating magalit. Kasi ang nagagalit daw sa kapatid, ang tawag ng Diyos ay murderer. At dahil murderer ka, your father is of the devil. He is a murderer from the beginning. Amen? So, kailangan po natin ito isagawa. Alam kong malapit nang dumating ang Diyos, kaya tinuturuan tayo ng ganito. Matagal nang nakasulat, nasa unahan pa naman din, hindi natin naiintindihan. And I thank the Lord for the Holy Spirit na nag-reveal nito sa akin. Amen? So, talagang kung wala ang Diyos, kung wala ang Kanyang Espiritu, imposible po talaga natin na maisagawa ang Kanyang salita. Kaya sabi ng Panginoon dito sa Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord of hosts. Na ibig sabihin ng might, not in our own strength, not in our ability, but by the anointing of the Lord. Na magagawa natin itong love na to. Hindi natin itong magagawa sa ating sarili. Kaya sabi, not your own power, not your own ability. Hindi nyo yan kaya, mga anak. Ang sabi ng Panginoon,
but by my Spirit, says the Lord. So kung nasa atin po ang banal na Espiritu, magagawa po natin mahalin ang ating kapwa. Amen? Magagawa natin makontrol ang ating mga dila. Amen? Sinabi ng Diyos, it's by my Spirit, says the Lord. Glory to God. Kaya sabi dito sa Acts 1:8, but you shall receive power, you shall receive anointing when the Holy Spirit has come upon you. So, magagawa pala ito ng mga taong tumanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag tinanggap po natin siya, ang sabi rito, we will receive power. Power to love others. Power to love God. That's why ang una pong nire-require ng Diyos, you must born again. Kailangan mong ipanganak sa Espiritu para kung buhay na Espiritu mo, sasama sa iyo si banal na Espiritu at yung banal na Espiritu na yan ang magtutulak sa iyo para mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa, basahin mo ang kanyang salita at isagawa mo. It is the Holy Spirit. That's why sabi ng Lord, go therefore to the whole world. Preach the gospel. Preach about me. They need me. The only Savior of the whole world. Kaya mahabag po kayo sa iba. You preach Jesus. Para manahan sa kanila si Holy Spirit, the anointing of God, the power of God, na siyang titira sa atin at magagawa po natin ang kanyang salita dito sa lupa. Amen? Kausapin niyo po lagi ang Holy Spirit. Alam niyo po ba kung lagi niyong kausap ang Holy Spirit? Halimbawa, si Judy Lynn, lagi kong kausap. Pag siya ang lagi kong kausap, yung kanyang salita at yung nature niya, yung personality niya, ang lagi kong makukuha. Kung sino ang lagi mong kagrupo sa inuman, at kung anong inyong pinag-uusapan, yan din ang lagi mong masasabi. Diba? Bakit? Yun ang lagi mong kasama. Kaya minsan, sabihin, yung grupo na yun, bakit nagkakasundo? Pare-pareho yun ng ugali. Yung grupo to, bakit ganito? Maka-Diyos yun Kaya iba pinag-uusapan yan. Diba? That's why we need to talk to the Holy Spirit para yung the personality of the Holy Spirit will rub on us. Makuha natin ang nature ng Diyos. How? We have to pray. We have to ask the Holy Spirit, help me to know you. Help me to pray. Help me to love you. How? Help me to understand your word. I want to do it. I cannot without your help. Kikilos po ang banal na Espiritu once you ask. That is an spiritual law na kahit hindi mo to alam, ito ay nag-e-exist, ang spiritual law dito. Sabi ng Lord, you have to ask before you're going to receive your request. Amen? So, kailangan po nating maging matalino sa salita ng Diyos. So, yung anointing po, kailangan natin. At sino yung anointing? The Holy Spirit. Sino's the Holy Spirit? The power of God. Kailangan po natin siya. Kaya kailangan sa Kanya po tayo magpakalakas. Because the anointing, which is the Holy Spirit, will get you into the deep revelation, the Word of God. Siya ang magbibigay sa inyo ng revelation. Siya yung magtuturo. Kaya ko nalaman because I always give time to the Holy Spirit. I always pray. That's why iba yung mga binibigay niya sa akin ngayon. Kaya ngayon ko lang to nakikita lahat. Matagal ko nang binabasa pero hindi ko naiintindihan. That's why, because hindi ko mahal si Lord. Mahal ko siya sa bibig lang. Dati yon. Ngayon, di ba pinag-aralan natin, if you love God, you will obey the Word of God. So kapag nakikita na po ng banal na Espiritu na sumusunod tayo sa Kanyang salita, minamahal natin ang ating kapwa, ang banal na Espiritu po, halimbawa ito yung banal na Espiritu, lagi po natin siyang kasama, at dahil lagi mo siyang kasama, bubulong siya sa iyo kapag ang kausap mo, loko. Ilalayo niya sa mga sinungaling. Siya magtuturo sa iyo at mag-guide sa iyo. You will heal people. Hindi ako nagpapagaling kundi ang Diyos. Makakagawa ka ng mga great miracles because of the Holy Spirit that is in you. Kaya pala greatest commandment is to love God.
Dahil gusto ng Diyos sumama sa atin. Hindi siya makakasama sa atin kung